Hi everyone! Welcome po sa aking YouTube channel. This is Senyora Inday at nandito na naman po kayo sa aking YouTube channel. At huwag po ninyo akong kalimutan i-subscribe at i-follow para po pagka po meron po ako mga i-upload na video, ma-notify po kayo. Kasi andito po ako para kahit pa paano maka-help po sa inyo sa mga application ninyo papunta dito sa Canada. Paunang disclaimer lang po, hindi po ako agent, hindi po ako consultant, at hindi din po ako agency. Tumutulong lang po ako sa inyo para kahit papaano, meron po kayo maging gabay sa pagpunta po ninyo or sa pag-a-apply po ninyo papunta dito sa Canada. Kasi syempre, alam ko naman po kung gaano kahirap ang isang mag-apply papunta dito, lalo na po at magdi-DIY lang kayo, yung tinatawag po na do it yourself, kagaya po ng karamihan ng mga ginagawa ng mga kagaya ko na hindi sapat ang pera para kumuha ng consultant, agency, or kuha ng mga agent. Pero ako po dito, nag-agent po ako. So, nabanggit ko naman na po yan sa aking mga naunang vlog kung saan ako nakakuha ng aking employer. Anyway, ang akin pong topic for today is kung marami po kasi nagtatanong di po ba, alam naman po natin na very vocal po ako na na-refuse po ako sa application ko na ito papunta dito sa Canada. So, pangalawang resubmit ko po. So, pangalawang resubmit pa. O, resubmit lang. Nung nag-resubmit naman po ako, luckily, na-approve po ako. So, yun po ang gusto kong pag-usapan natin for today. So, wag muna po kayong mag-skip para at least kahit pa paano magkaroon kayo ng idea para doon sa mga kagaya ko na nare-refuse. Kita-kita tayo mamaya. Doon po ako sa labas mag-vlog para maganda-ganda naman ang atmosphere kasi nandito po kasi ako sa toilet ng aking alaga kasi dadalahin ko siya dito and then after po nun, ay break ko na and then makakapag-vlog po ako ng konti. So, samahan niyo ako mamaya. Huwag kayong aalis. Diyan lang muna kayo. So, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, kung bakit po ako na-refuse ay dahil nga po nagkaroon po ako ng mismatch sa aking employer. So, yun po yung una kong attempt ng pagpapasa ng application. So, refuse. Nung nag-submit po ako, luckily, na-approve naman po ako. Pero ang tanong, gaano po ba ako katagal naghintay para mag-resubmit at gaano po ba katagal bago na-approve or nakuha ko yung approval after po ng aking resubmission. So, yun po yung magiging topic ko ngayon kasi marami po nagtatanong sa akin. Kasi actually, marami akong napagtanungan din po sa bagay na yan dahil yun pong aking employer is minamadali ako na makapag-resubmit dahil kailangan na nga po ako kasi wala pong mag-aalaga dito sa kay mama, yung pong alaga ko dito sa Canada. Nandito po nga pala ako sa Quebec. So, tignan nyo naman. Diyos ko, yun lang po ang tanging ninyong paghahandaan pagdating po ninyo dito kasi talagang sobrang lamig at lagi pong nagiyelo. Pero may summer naman po. Kaya hindi ko pa yun naabutan. Anyway, back po tayo doon sa aking topic. Marami ako narinig Sinabihan nila ako na, ay, huwag ka munang mag-resubmit. Kasi syempre, do it yourself po ako, DIY ako, wala akong idea, may consultant ako. Ay, hindi po consultant, agent. May agent po ako dito sa Canada. Pero, tanging na i-help lang naman niya sa akin is nabigyan niya ako ng LMIA. Other than that, hindi na siya nakialam kung paano ko isasubmit yung aking application. Ngayon po, na-refuse po ako. Nagtanong-tanong ako sa mga groups, sa mga kaibigan, at doon sa mga kakilala ko rin ng mga agents na kung pwede na ba akong mag-resubmit kaagad dahil nga minamadali ako ng employer ko. Sinabihan ako ngayon ng mga agents na iba na huwag ka munang mag-resubmit, maghintay ka muna ng 6 months kasi parang hindi ata ina-approve ng IRCC kapag ka nag-resubmit ka agad. Kaya kailangan kong maghintay pa daw ng 6 months. Pero hindi naman po ako nakinig kasi kinuha ko po yung opinion ng employer ko kung maghihintay ba ako or magre-resubmit na ako. Sinabihan ako ng employer ko dito sa Canada na i-try na natin mag-resubmit kasi talagang kailangan na kita. Hindi na po ako naghintay ng 6 months. Parang na-refuse po ako ng
March, nag-resubmit na po ako ng April. So, parang wala pa ngang 1 month yung aking paghihintay nung nag-resubmit po ako. So, bago po ako nag-resubmit, marami po akong mga inayos na papers at ito lang po tip, 'pag nag-resubmit po kayo, make sure na meron kayong idinagdag doon sa mga documents na ipinasa ninyo, mapera po doon sa ipinasa niyo nung una. Kung wala po kayong binago or wala kayong idinagdag or wala kayong ginawa, parang, for me, 50-50 na ma-approve kayo kasi yun lang din naman yung ipa-process nila doon sa inyong ginawang resubmission. And may mga lanlan na din po akong nakausap na walang binago, yun lang din yung ipinasa, yun lang din ang kanilang ni-resubmit, eh hindi po na-approve. So anyway, another topic ko po yun babanggitin sa inyo. And meron po pala akong vlog niyan. Tingnan niyo po, nandiyan po sa akin ang mga previous vlog na sinabi ko po na na-refuse ako at kung ano-ano yung aking mga ginawa. Baka sakali pong mabalikan ninyo. And then, so yun na nga po, naghintay ba ako ng 6 months? Hindi po. So hindi na po ako naghintay. Tinanggap naman po. Pero, yun po kasing ginawa ko, though resubmission po, same name, same LMIA, same employer, ang iniba ko lang po ay ang aking GC key. Hindi na po yun ang aking ginamit na GC key. Alam niyo po yan. Alam po yan ng mga papuntang Canada kung ano yung GC key na tinatawag. Pag-usapan po natin yan sa mga susunod kong vlogs. Hindi na po siya hindi na the same ng GC key na ginamit ko doon sa GC key na na-refuse ko. Yun lang po yung iniba ko. Pero same LMI pa rin po, same employer, same place, same pathway. And hindi na po ako naghintay ng 6 months. Gaano po ba katagal yung approval after noong resubmission ko? So nag-resubmit po ako ng April, May, June, July, August, September, October, November po na-approve na ako. November 3, actually. Nung November 3, nakatanggap po ako ng email. November 11, nakatanggap po ako ng confirmation na eligible na po ako. Yes, na ako ay approved na. So, naghintay lang po ako ng ilang months para sa final judgment pagka kung ano final assessment ulit nila. And luckily, sa pangalawa ko pong pag-submit na yung application ay na-approve na po ako. So, yun po yung sagot doon sa tanong, naghintay pa ba ako ng ilang buwan? Pinalipas ko pa yung ilang buwan bago ako mag-resubmit doon sa application ko na na-refuse. Hindi na po. Nagdiretso na po ako kaagad. Though maraming nagpapayo niyan sa akin ng mga groups, kaibigan, agent na maghintay muna ako. Kaso nga, yung employer ko po minamadali ako kaya hindi na po ako naghintay. Nag-resubmit po ako agad. And then after resubmission, gaano po ba ako katagal naghintay ulit? Ayun po, sinabi ko na po yung timeline. So from April hanggang November, nakuha ko na po yung result at yun na po, na-approve ako. So thank you so much. Sana po ay ako'y nakatulong sa inyo at kung may mga katanungan man po kayo, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba at kung hanggang kaya kong masagot at matulungan kayo ay gagawin ko po ang aking makakaya. So magkita-kita tayo dito sa malaking freezer na bansa, Canada. Good luck!